Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang series na ikukwento natin ngayon ay ang Hero Inside. Halina't simulan na natin. Sa umaga, habang may makapal na hamog, isang driver ang nabundol ng isang superhero na ibinato sa ibabaw ng kanyang kotse habang nasa kalagitnaan ng isang laban. Matapos magdulot ng aksidente, hirap na bumangon ang lalaki, ngunit muli siyang inatake ng kanyang kalaban na nagtangkang tapusin siya gamit ang isang nakamamatay na BL. Gayunman, ilang segundo bago tumama ang ulo niya sa semento, ginamit ni Gravity ang kanyang zero gravity trick upang maiwasan ang atake. Habang muntik na siyang matalo sa laban, nagawang lumaban ng malaking lalaki at ginamit ang kanyang dambuhalang kamao para suntukin si Gravity, na lumikha ng malaking hukay sa lupa sa lakas ng impact. Pagkatapos ng laban, lumitaw sa eksena ang isang babaeng may maskara na kilala bilang X at kinuha ang dalawang bagong comics para sa kanyang koleksyon. Ilang araw ang lumipas, pumunta si Mike sa tindahan ng comics upang bilhin ang pinakabagong isyu ng paborito niyang kwento, at nakatanggap siya ng comics ng The Crying Man, bilang regalo. Habang naglalakad sa bangkita, sinamantala ng binata ang pagkakataon upang basahin ang kwento at aksidenteng nabangga si Lucy, ang pinakamagandang babae sa kanilang paaralan. Nang malaman niyang papunta si Lucy sa isang party, sinubukan ni Mike na kumbansihin ang kanyang ina na payagan siyang dumalo, gamit ang isang regalo bilang suhol. 30 minuto na lang bago magsimula ang party sa bahay ni Diego nang matapos basahin ni Mike ang bago niyang comics. Bigla na lang may nangyaring kakaiba, na parabang sa pamamagitan ng mahika, lumabas mula sa comic si Crying Man at napunta sa banyo ng bahay ni Mike. Matapos ang matinding pag-iyak, nagawa ring kumalma ng superhero at isiniwalat na si Mike ang tumawag sa kanya papunta sa mundo nito. Sa sandaling iyon, natapakan ni Crying Man ang isa sa mga action figure sa koleksyon ng binata at, nang makita ang sirang laruan, muli siyang naiyak. Nalunod sa luha ang kwarto ni Mike at nasira ang lahat sa paligid, dahilan upang magalit ang binata. Agad niyang inutusan ang bayani na bumalik sa comics, at bigla na lang nahigop pabalik ang katawan ni Crying Man. Ilang minuto pagkatapos, sinalubong ni Mike ang kanyang kaibigan at isiniwalat na mahiwaga ang comics, ngunit hindi naniwala si Nick. Para patunayan ang kanyang sinabi, sinubukan ni Mike na muling tawagin si Crying Man, pero walang nangyari. Gayunpaman, habang papalayo si Nick, muling lumitaw ang superhero at nasadya pa ang binata mula sa pagkakasagasaan ng truck. Matapos pigilan si Nick mula sa pagkapipi, binuhat ni Crying Man ang mga binata at tumuloy sa susunod niyang misyon. Kinagabihan, pumasok ang Black Knight sa isang bahay para magnakaw ng superhero comic at aksidenteng nagpasimula ng sunog. Pagdating sa lugar, nadiskubre ni na Mike at Crying Man na may batang natrap sa apoy, kaya't sinubukan nilang iligtas ito. Takot ang bata at muntik ng madaganan ng bumabagsak na bubong, pero sa kabutihang palad, narinig ng Black Knight ang sigaw niya at nailigtas siya. Gayunman, nang makasalubong niya si Beck, napagtanto ng superhero na wala ng ibang daan palabas. Narinig ni Crying Man ang kanyang iyak at, gamit ang kanyang bugzo ng luha, nakapasok siya sa silid at nailigtas ang magkasama. Sa kabila ng lahat, si Black Knight pa rin ang nakakuha ng lahat ng kredito sa pagliligtas sa bata, dahil siya ang naglabas kay Beck sa nasusunog na bahay sa tulong ni Crying Man. Matapos nito, nahigop pabalik ang superhero sa comics at naligay sa panganib ang buhay ni na Mike at Crying Man. Habang nakabitin sa bingit ng kamatayan, hiniling ni Mike kay Crying Man na gamitin ang tsunami ng luha para iligtas sila at napuksa ang apoy sa buong bahay. Pagkatapos gamitin ang lahat ng kanyang lakas, nanghina ang superhero at bumalik sa comics habang nailigtas naman si Mike ni Black Knight. Pagkalapag sa ligtas na lugar, naglaho ang superhero at bumalik sa kasalukuyang may-ari ng kanyang comics. Ang totoo, isang nerd na ang pangalan ay Dirk ang nag-utos sa kanya na pasukin ang bahay na iyon para nakawin ang Mommy Girl comic book para sa kanyang koleksyon. Kinabukasan, pinuntahan ni Nick ang kanyang kaibigan at napagpasyahan nilang subukan ang mga kakayahan ni Crying Man upang malaman kung paano ito pinakamabisang magamit. Habang sinusubukan, natuklasan nilang mas lumalakas ang superhero kapag mas malungkot siya. Habang ginagamit ni Crying Man ang kanyang kapangyarihan, napapagod din si Mike dahil malakas ang koneksyon ng kanilang isipan. Kaya nagpasya ang tatlo na magpahinga muna, at tinanong ng dalawang binata si Crying Man tungkol kay Scott, ang lumikha ng comics.
Ayon sa kanya, si Scott ay gumawa ng maraming iba't ibang superhero comics, kaya naisip ni Nick na bilhin silang lahat. Ang problema, hindi lang sila ang may ganitong ideya, may plano na rin si Dirk na nakawin ng comics ni Crying Man. Kinahapunan, isang dambuhalang poodle na ang pangalan ay Lucky ang umatake sa isang komunidad sa San Francisco sa utos ng kanyang amo. Balak ng babae na gamitin ang hayop bilang paghihiganti sa kanyang mga kapitbahay, ngunit naputol ang kanyang mga plano dahil sa pagdating ni Gravity at ng babaeng may maskara. Matapos i-deactivate ang Zero Gravity Bubble, inatake ng aso ang superhero at upang itigil ang laban, sinubukang nakawin ng dalagang babae ang comics ni Lucky, ngunit bigla siyang inatake ng matandang babae at naihagis ang comics. Habang nagaganap ang laban na ito sa timog ng lungsod, sinusubukan ni Nick na kumbansihin ang kaibigan niyang magsuot ng uniforme ng superhero upang samahan si Crying Man sa kanyang mga misyon. Sa ganitong paraan, may tatago ni Mike ang kanyang pagkakakilanlan at may popost ni Nick ang mga eksena ng aksyon sa kanyang channel. Gayunpaman, nang matuklasan ni Mike na sinasamantala lang ni Nick ang sitwasyon, pinaalis niya ito. Habang pauwi si Mike, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Dirk. Pagkatapos kunin ang comics, naibigay ito ni Lucky sa kanyang amo, at gamit ang comics ay ginawang mas malaking aso ang lalaki. Bilang panangga, pinakawalan ni X ang isang Gravity Surprise Attack at nanalo ang bayani sa laban. Matapos ang pagkatalo, bumalik si Lucky sa comics, at nakuha ng babaeng may maskara ang isa pang comics para sa kanyang koleksyon. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Nick sa bahay ni Dirk at inimbitahan siya nito sa basement. Nang mapagtanto ni Nick na delikado ang lalaki, nagpasya siyang umalis ngunit nahuli siya ng isang babae at kinaladkad papunta sa basement. Plano ng nerd na gamitin si Nick bilang bihag upang pilitin si Mike na ibigay ang comics ni Crying Man, ngunit tumanggi ang binata na ibunyag ang pagkakakilanlan ng kanyang matalik na kaibigan. Habang sinasaktan si Nick ni Dirk at ng kanyang mga nilalang, pumunta si Mike sa isang diner. Nakita niyang nagsasaya ang ilang kabataan at napaisip siyang humingi ng tawad sa kanyang kaibigan. Kinagabihan, nag-post si Dirk ng bagong video sa channel ni Nick. Sa pamamagitan nito, nalaman ni Mike na bihag si Nick. Determinado siyang iligtas ito, kinuha niya ang comics ni Crying Man, nagsuot ng uniforme, at nagtungo sa bahay ni Dirk. Pagkatapos siyang salubungin ng ina ni Dirk, pumasok si Mike sa basement at inutusan si Dirk na palayain ang kaibigan niya. Ngunit inutusan ni Dirk si Mommy Girl na atakihin siya. Sa sandaling iyon, pinalabas ni Mike si Crying Man upang lumaban. Habang naglalaban ang dalawang nilalang, tinulungan ni Mike si Nick na makatakas. Gayunpaman, hinugot ni Dirk ang kanyang lightsaber upang pigilan sila. Kaya gumawa ng estratehikong hakbang si Mike, nakita niya ang isang stand ng mga action figure at pinili ang pinakamahalaga sa koleksyon upang ihagis ito. Agad na iniwan ni Dirk ang lightsaber at tumakbo para kunin ang laruan, ngunit nang lumitaw ang kanyang inadala ang isang hiwa ng lemon pie, natakot siya at nabitawan ang action figure. Galit na galit, sinigawan niya ang kanyang ina, na nasaktan at umalis. Sa pagkitang ito, nalungkot ng labi si Crying Man at binaha ng kanyang mga luha ang buong bahay. Matapos ang bug zone ng iyak, napagod ang superhero at bumalik sa kanyang comics. Noon naman, natagpuan ni Mike ang comics ni Black Knight at tinawag ito sa labanan. Nang harapin ni Black Knight ang bagong kalaban, napaikot siya ni Mommy Girl gamit ang kanyang benda. Ngunit ginamit ni Black Knight ang kanyang tinig upang tumawag ng mga ibon na umatake sa kalaban. Nang matalo si Mommy Girl, bumalik siya sa kanyang comics at tinulungan ni Nick ang kaibigan niyang makauwi. Ilang oras ang lumipas, nagising si Dirk at napagtanto niyang ninakaw ng mga binata ang kanyang mga comics. Kaya't pinuntirya niya ang comics ni Spar upang gamitin ito bilang alas para mabawi ang kanyang mga superhero. Kinagabihan, pagkatapos magnakaw ng pera mula sa isang binatang naglalakad mag-isa, naging biktima si George ng isang nakamaskarang tagapagbantay. Naging viral sa internet ang video ng kanyang pagsasayaw. Kinabukasan sa paaralan, pinagtawanan siya ng lahat ng kaklase dahil hindi pa rin siya makapigil sa pagsayaw. Maya-maya, dumating si Ed na huli sa klase. Habang naglalakad sa pasilyo, siniko siya ni Diego at agad siyang tinulungan ni Mike. Dahil dito, naging target din siya ng siga, ngunit pinigil ni Lucy ang away at inutusan si Diego na tigilan ang binata.
Matapos palayasin sa kanyang bahay, nagpagala-gala si Dirk sa lansangan at napasabak sa away laban sa ilang siga. Nang siya'y matatalo na, humingi siya ng tulong at tinawag si Sparkholes upang ipagtanggol siya. Ngunit dahil sa ginamit na kidlat sa pag-atake, nagdulot ito ng short circuit at nawala ng kuryente sa buong lungsod. Nang mawalan ng ilaw, lumitaw ang vigilante upang turuan si Diego ng leksyon at pinakawalan ng kanyang mga nilalang na sumasayaw upang atakihin siya. Sa gitna ng laban, nang mawalan ng malay si Diego, dumating sina Mike at Crying Man upang pigilan ang labanan. Ngunit naging target din sila ng disco duo. Tinamaan ng ilaw mula sa salamin na globo si Crying Man at nagsimulang magsayaw, kaya kinailangan ni Mike na ibalik siya sa comics. Tinawag naman ni Mike si Black Knight, ngunit nagtago ito dahil liwanag ang kanyang kahinaan. Nang mahina ang kanyang mga bayani, nagpasya si Ed na saktan si Diego gamit ang upuan, ngunit ginamit ni Mike ang sarili niyang katawan upang harangin ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Ed na nabunyag na ang kanyang pagkatao dahil sa bituing nilalagay niya sa mga sulat sa kanyang mga biktima. Upang kalmihin siya, inalis ni Mike ang kanyang maskara at nalito si Ed, dahil minsan din siyang naging biktima ni Diego. Ipinaalala ni Mike na ang tungkulin ng isang superhero ay ang protektahan ang mga tao. Napagtanto ni Ed na umaarte siya bilang kontrabida. Pagkatapos ibalik ang disco duo, ibinigay ni Ed ang kanyang comics kay Mike, naniniwalang mas magagamit niya ito ng mas maayos. Samantala, patuloy sa pagtakas si Dirk mula sa mga siga at nailigtas siya ng isang misteryosang babae. Sa mga sumunod na linggo, dumami pa ang mga bayani sa lungsod ng San Francisco, at napunta sa kamay ng iba't ibang tao ang mga comics nila. Habang ginagamit ni Harry ang kapangyarihan ni Hummingbird Man upang magnakaw ng gamit mula sa mga naglalakad sa kalsada, humingi naman ng tulong ang isang matandang babae kay Mr. Justice upang ayusin ang kanyang taniman. Habang nagtatanim ng mga buto ang superhero, sinalakay ng mga raccoon ang bakuran at inatake siya. Kahit paulit-ulit siyang binugbog at hindi lumalaban, natalo pa rin niya ang mga raccoon dahil sa sobrang pagod ng mga ito kaya't umatras sila. Samantala, isang binatilyong si Tim ang sumalakay sa tagwan ng isang gang at tinawag si Jelly King upang atakihin ang gamer na nanalo sa kanya sa huling laban dahil nandaya ito sa laro. Dito na nagtatapos ang series, salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.